dito sa Frontline Express. Habagat patuloy na magpapaulan sa Luzon at Visayas. Pinapantay ang low pressure area sa loob ng PAR magiging bagyo sa mga susunod na oras. Baha sa ilang lugar sa Metro Manila humupa na, kaya ang mga basura muling tumambad. VP Sara humiling daw na private meeting kay Pangulong Marcos. Sabi ng palasyo, bukas naman makipag-usap ang Pangulo kahit kanino. At sa Showbiz Express, kilalanin ang big winner sa Cinemalaya 22. Matapos ang walang patid na ulang dala ng habagat kahapon, humupa na ang kalimot ka ng baha sa Metro Manila. Pero tumambad naman ang putik at mga basura sa kalsada. At live mula sa Maynila, may Express Report si Mobile Journal Merymon Reyes. Merymon, kamusta na ba ang sitwasyon dyan? Nalinis na ba yung mga kalsada? Nikki, kung kahapon binaha itong kahabaan ng Espanya Boulevard, may mga estudyante, maging mga nagtatrabahong stranded, lalong-lalo dito sa Espanya Boulevard. Dito may mga nakasalubong tayo na atleta ng UST Women's Basketball Team. Mabilis na mabilis lang din po, mga student athlete ito. Kumusta kayo ngayon? Okay naman ba para kahapon? Okay naman na po, nakakapag-training na. Mas okay ngayon kaysa kahapon. Kapag di ba kayo, kasama ba kayo sa mga na-stranded sa loob o saan ba kayo? Hindi po. Pero meron po kaming assistant coach na stranded po siya until 4 a.m. this morning. So, nakauwi naman na po siya kasi bumaba na po yung baha. Kayo, baka may mga ibang concert kayo sa mga Ingat kayo lahat dyan, guys. Sa lahat po ng nabaha na salanta po, mag-ingat po kayo. And then, doon na nagbibigay ng free gamot si UST para sa mga lumusong po sa baha. So, cycling para. yes po, yes po. So, ingat po sa lahat. Thank you. Okay, salamat. Ingat po. Thank you. So ngayon, mas nakakalakad naman na ang mga estudyante dito at nagtatrabaho habang tuloy-tuloy yung paglilinis naman sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Putik at mga basura ang bumungad sa ilang motorista matapos ang paghupa ng baha. Agad din naman yan nilinis ng Manila Department of Public Services. Kung kahapon ay di makadaan ang mga maliliit na sasakyan dahil sa baha, ngayon ay passable na ulit ang mga kalsada, partikular sa kahabaan ng Espanya Boulevard, Recto Avenue, Taft Avenue, Quirino Avenue, UN Avenue, Tondo at Binondo. Mayroon ding libreng sakay ang Department of Transportation para sa araw na ito mula kanina alas 6 ng umaga hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Kabilang sa mga ruta at balikan ang Kalentong papuntang Pasig, Buendia pa Makati Avenue, Quiapo pa Commonwealth, Marikina papuntang Cubao, Divisoria pa Monumento, Quiapo pa Fairview, Loton papuntang Pitex at Loton pa Muntinlupa. Sa datos naman ng Manila LGU, kanina alas 9:30 ng umaga, nasa 1,200 na pamilya ang inilikas. Nanatili sila sa mga evacuation center sa 6 na distrito ng Maynila, pati Baseco, mula ito doon sa 1,555 pamilya kaninang alas 6 ng umaga. Samantala, mananatiling bukas hanggang tanghali ang lahat ng local health center para sa leptospirosis lane nito at patuloy ang kanilang pamamahagi ng gamot na doxycycline. Para sa mga regular na check-up, maaari raw pumunta muna sa mga pampublikong ospital na mayroon ding leptospirosis lane. Ang leptospirosis, mga kapatid, ay isang sakit na posibleng makuha sa paglusong sa baha na kontaminado ng ihi ng dagat. Samantala, Nikki, wala muna outpatient check-up sa Ospital ng Maynila Medical Center o OMMC ngayong Martes dahil nga sa banta ng habagat. Magpapatuloy naman ang regular na serbisyo nito bukas. Nikki, wala namang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw. Alternative work arrangement naman ang ipinapatupad sa mga ospital ng gobyerno, alinsunod naman yan sa utos ng palasyo. Nikki. Merymon, yung mga nananatili sa evacuation centers, siguro hindi mo na sila papauwiin ulit, ano? Kasi nga inaasahang lalakas pa ang ulan mamayang hapon. Nikki, dalawa kasi nagiging rason kung bakit either magsistay muna o aalis na ng evacuation centers itong mga nananatili doon. Isa, dyan, kung maaari na nilang balikan, kumbaga wala ng baha at pwede na lang tirhan muli yung kanilang mga bahay o tahanan. At pangalawa, mananatili muna sila hanggat sure silang hindi pa sila makakabalik sa kanilang tirahan dahil nga nandyan pa yung banta ng pagbuhos ng ulan at yung pagtaas pa rin ng tubig baha. Kaya naman itong Manila Social Welfare Development Authority nila, patuloy naman yung pagronda sa iba't ibang evacuation center na sisilipin din natin mamaya at patuloy yung pagbibigay nila ng maiinit na sopas, lugaw, pagkain at iba pang assistance
na kinakailangan ng mga evacuees. Nikki. Yan ang Express Report ni Mobile Journal Merimon Reyes, live mula sa Maynila. Sa Quezon City, tumambad din ang sangkaterbang basura matapos sumupa ang baha. At para sa update, live mula sa G. Araneta Avenue, may Express Report si Laila Pangilinan. Laila, natanggal na ba yung mga basura dyan? Tama ka dyan, Nikki. Tuloy-tuloy na nga ang paglilinis dito sa kahabaan ng Araneta Avenue ngayong umaga. Alam nyo, kanina sa front line sa umaga, inabot pa namin etong steel matting o bakod ng Skyway na ang daming nakasingit na basura dyan na kung ano-ano. Pero ngayon, halos wala nang bakas. Parang walang nangyari. Pero kung makikita nyo nga, eto, putik-putik pa rin ang ating kalsada dito sa kahabaan ng Araneta Avenue. Nikki, simula pa kagabi ang cleaning operations dito ng ilang kawani ng DPWH at ng MMDA at ngayong umaga nga ay may mga taga Quezon City Hall naman sa kahabaan ng G. Araneta Avenue. At sampayan ng basura matapos nga ang lampas taong baha kahapon ang nagkalat dito sa kahabaan ng kalsada. Ang mga plastic ng parcel, single-use na sachet gaya ng shampoo, kape, noodles at mga sando bag. Yan ang mga basurang naabutan naming nakasingit pa sa steel matting sa ilalim ng Skyway. Nagmistulang sampayan ng basura ang mga bakal na ito na bumugad sa amin mula nga sa Araneta Avenue, corner Maria Clara hanggang sa may kanto na ng Quezon Avenue kaninang umaga. Sa Barangay Del Monte naman, kung saan lampas tao rin ang baha kahapon, nagsimula na rin ang cleanup works sa sangkaterbang basura na nagkalat sa mga eskinita matapos ang baha. Samantala, dito naman sa Barangay Tatalon, malapit-lapit lang dito, umabot na sa higit 130 pamilya ang inilikas sa 3 evacuation centers. At alam nyo, nakakaawa rin dahil kabilang nga rito ang nakausap natin na si Lola Leonora Reyes, 72 years old na mula sa orthopedic hospital. Bali kasi ang kanyang paa kaya imbis na sa modular tent, sa stretcher muna siya ng ambulansya nakahiga habang nasa evacuation center. So Nikki, kung nakikita mo ngayon, ongoing yung paglilinis ng ating mga taga City Hall. Ayan, kanina pa sila dyan mga bandang alas 7 kung hindi ako nagkakamali. At syempre, sa pakikipagtulungan na rin ng ilan sa mga residente dito, kamukha ni nanay na nakikita nyo. At nabanggit rin natin nabanggit rin sa amin ng mga kawani ng Land Transportation Office na hindi rin nakaligtas ang kanilang building dahil hanggang tuhod raw ang baha mula doon sa likod na kalsada nila at dito naman ay hanggang sa may bandang ankle deep yung flood rito. So ngayon, patuloy pa rin ang paglilinis dito sa kahabaan ng Araneta Avenue. Sana nga itong putik na to, Nikki, ay malinis rin. Sana ma-flashing man lang para mas maging okay naman yung itsura. Pero asahan natin na uulan pa rin kaya mukhang matatagalan pa ang paglilinis na ito. Baka nga pag nalinis na, maglilinis na naman sila ulit dahil sa mga rainfall warnings na natatanggap natin sa ngayon. Yan muna ang pinakahuli dito. Nikki, balik sa inyo. Yan ang Express Report ni Laila Pangilinan, live mula sa Quezon City. Lubog pa rin sa bahang ilang karatig probinsya ng Metro Manila at sa Bulacan. Higit kalahating dekada ng problema sa bayan ng Hagonoy ang matinding baha tuwing tag-ulan. Dagdag problem pa nga ang sakit na dala nito. At live mula sa Hagonoy, Bulacan, may Express Report si Mobile Journal Daniel Dayaw. Daniel, kamusta na ba ang sitwasyon dyan? Yes, Nikki, nagmistulang ghost town nga ang subdivision na ito sa Hagonoy, Bulacan. Bunsod yan ng dala ng tubig na habagat pati na rin ang kawalan ng flood control barrier. Sa Merida Queens Home Subdivision, tila sanay na ang mga residente sa taong-taong pagbaha. Halos 6 na taon na raw kasing lubog sa baha ang lugar, mapa high tide o low tide. Problema rin tuwing umuulan ang mga naglutangang basura. Ang ilan sa mga residente nagkakasakit na raw dahil sa maruming tubig. Halos 70% ng mga residente sa lugar ay lumikas na, habang may ilan na piniling manatili. Wala naman daw kasi silang mapupuntahan. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang residente.
Kaming mga naiwan na lang po rito yung mga alang kakayanan para magsilikas. Nagtitiis na lang kami dahil ala naman po kaming pampagawa sa ibang lugar. Tumihingi kaming tulong sa lahat ng departamento ng gobyerno na sana yung aming paghihirap o yung aming dinaranas sa ngayon ay magkaroon ng kalutasan. Hindi isang pangarap lang, kundi isang ganap na katuparan. Yung tubig, maruming tubig, tapos yung clean out, ibababa ko yung kamay ko. Nagkakaroon po ako ng mga rashes ng ganito po. Nikki, sa kinatatayuan ko, abot hanggang tuhod yung baha. Pero kung pupunta tayo sa gawi doon, ay hanggang bewang na. Pero sabi ng mga residente sa akin, normal pa daw yan dahil yung pinakamataas nila ay nagre-range ng 4 to 5 feet. At isa pa nga sa kanilang mga problema ay yung basura. So kung makikita nyo, yung basura dito sa paligid ko ay talagang naglipa na dahil nga bunsod yan ng habagat, yung tubig dinala dito at naglo-low tide. So iyon sa kanilang mga problema at isa pa yun sa kanilang mga inihiling sa gobyerno o sa mga opisyal na sana matugunan daw ng maayos at konkretong flood barrier. Yun muna ang latest. Balik sa'yo, Nikki. Yan ang Express Report ni Daniel Dayaw live mula sa Hagonoy, Bulacan. Sa Weather Express, malakas na ulang dala ng habagat ang mararanasan sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, nakataas ang red rainfall warning sa Bataan, Batangas at Zambales. Pinag-iingat ang mga residente sa pagbaha dahil sa matinding buhos ng ulan. Orange rainfall warning naman sa Cavite, Laguna, Quezon, Pampanga, Bulacan at nalalabing bahagi ng Batangas at Zambales. Posible rin niyang magdulot ng mga pagbaha sa mabababang mga lugar. Yellow rainfall warning dito sa Metro Manila, Rizal, Tarlac at iba pang lugar sa Laguna, Bulacan, Pampanga at Quezon. Apektado rin ang Habagat, ang Benguet, La Union, ilan pang lugar sa Luzon at Visayas. Samantala, 2 low pressure area ang binabantayan sa loob at labas ng bansa. Isa rito ay malaki ang tsansang maging bagyo sa mga susunod na oras. Sa ngayon, wala pang direktang epekto ang 2 LPA sa panahon, pero pinalalakas ng mga ito ang habagat. Aktres na si Ruby Ruiz, gumuhit ng kasaysayan sa Cinemalaya. Yan at iba pang big winners, kilalanin. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Baha pa rin sa ilang bayan sa Pampanga, bunsod ng pag-ulang dala ng habagat. Posible raw matagalan pa ang pagkupa ng tubig kung magpatuloy ang masamang panahon. At live mula sa bayan ng Apalit, may Express Report si Dave Abuel. Dave, gaano na ba kataas yung baha dyan? Nikki, dito sa Pampanga. Sa likod ko, makikita ninyo na lubog sa bahang aabot hanggang hita itong Barangay San Vicente. Sa mga oras na ito ay umaraw pero paminsan ay makulimlim ang langit at may pagbabadya ng ulan. Sa baha ang bayan ng Macabebe, Pampanga dahil din sa ulang dulot ng habagat. Higit 1 buwan na raw nilang tinitiis yan nang magsimula ang tag-ulan. Ayon sa MDRMO ng Macabebe, umabot sa 4 na talampakan ang baha at 25 barangay sa kanilang bayan dahil sa mayat-mayang ulang naranasan. Ang mga residente tuloy gumamit na ng bangka para makatawid sa baha. Naglatag naman ng sandbag ang ilang establishmento para hindi pasukin ng naglagay na ng sandbag sa entrance, pinasok pa rin ng baha. Paliwanag ng MDRMO ng Macabebe, mababa talaga ang lokasyon ng kanilang lugar. Catch basin daw ang lugar ng Macabebe at Masantol o Catch River. Sa kanila raw ang bagsak niyan palabas ng dagat sa Manila Bay at tuwing high tide raw, hindi raw agad nakalalabas ang tubig sa mga ilog kaya 7 barangay sa Macabebe ang nalulubog agad sa na bayan naman ng Masantol, hindi mapigil o hindi napigil ng baha ang pagdaraos ng misa sa San Roque Chapel.
Nikki, sa tansya ng MDRMO ng Macabebe, kung magpapatuloy ang ganitong panahon hanggang sa susunod na linggo, posible raw na Setyembre na tuluyang humupa ang baha sa Macabebe, Pampanga. Yan muna. Balik sa inyo. Yan ang Express Report ni Dave Abuel, live mula sa Apalit, Pampanga. Problema rin sa ilang lugar sa Bataan ang hindi pa humuhupang baha. Ang ilang residente gumamit na ng bangka dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. At live mula sa Hermosa, Bataan, na may Express Report si Mon Gualvez. Mon, gaano na ba kataas yung baha dyan? Nikki, bandang alas 7 ng umaga nang tumigil kahit papano yung walang tigil na pag-ulan sa malaking bahagi. Makikita sa likod ko, talagang lubog pa rin sa hanggang bewang o minsan umaabot na hanggang dibdib na baha sa maraming barangay gaya ng Hermosa. Malakas pa rin ang ragasan ng lampas bewang na baha sa barangay Almacen. Halos lahat ng bahay dito lubog sa tubig. Ang dibdib ang baha o mahigit 5 talampakan pa rin ang taas. Kaya ang ilang residente gumagamit na ng bangka. Pati eskwelahan at simbahan, hindi nakaligtas. Katabi lang kasi ng ilog ang barangay kaya mabilis maapektuhan tuwing din kasi ang lugar ng mga tubig galing naman sa Pampanga bago dumiretso palabas ng Manila Bay. Wala na rin halos lumilika sa mga residente dahil sanay na raw sila sa sitwasyon. Nananatili na lang muna sila sa ikalawang palapag ng kanilang mga bahay. Inaabot daw ng kulang-kulang 1 linggo bago humupa ang baha sa lugar kung hindi na magtulog. Malaking tulong din daw na nagkaroon ng panibagong daanan ng tubig ang ilog mula sa dating palaisdaan kaya bumaba na kahit papano ang nararanasang baha. Ang problema, ang nagawang flood control project sa lugar mula nang suspindihin ng lahat ng mga kaparehong programa nang pumutok ang kontrobersya. Komunidad, pahirapan ng pagbiyahe dahil sa abot binti pa rin na tubig baha. Nikki, sa mga oras na ito, nakasakay ako dito sa isang bangka, dito nga sa Barangay Almacen dahil walang choice ang mga residente kundi gumamit na ng ganitong klaseng transportasyon dahil kung tutusin, kung hanggang bewang, hanggang binte, talagang kaya pang lakarin. Pero alam mo, yung bago ka makalabas sa may mismo papunta ng poblasyon at mahihirapan ka kasi talagang kita mo, malakas yung ragasa ng tubig, diretso na yan sa ilog. Kaya nga yung mga bahay talagang halos sarado na muna for the meantime dahil wala kailangan nila maglagay ng mga kanya-kanyang harang para hindi pasukin ng kanilang mga tahanan pero inaabot pa rin ng tubig kaya nananatili muna sila sa kanilang mga matataas na bahagi ng kanilang mga tirahan. Ito lamang ang pamamaraan ngayon ng mga residente rito. Tubig baha na inaabot hanggang 6 feet pa nga kung tutuusin dito sa kinatatayuan namin malapit sa Barangay Hall. Nikki. Yan ang Express Report ni Mon Gualvez, live mula sa Hermosa, Bataan. Mag-iingat kayo dyan. Umakyat na sa 26 ang patay sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa tala ng NDRRMC, karamihan sa mga nasawi ay nalunod at natabunan ng gumuhong lupa. 17 naman ang sugatan habang 1 ang nawawala. Umabot na rin sa higit 5 milyong residente ang naapektuhan ng sama ng panahon. Ininspeksyon ng DPWH ang flood mitigation structure sa Navotas City. Sa kabila kasi ng sunod-sunod na malalakas na pag-ulan sa lungsod ay hindi bumaha. Nakatulong daw ang pumping station sa kanilang lugar. Samantala patuloy ang pakikipag-usap ng ahensya sa mga alkalde sa Metro Manila para sa isang drainage master plan. Yan ay para masolusyonan ang problema sa baha. Binigyan diin din ni Navotas Mayor John Ray Chanco ang tamang pagtugon sa problema sa basura sa bansa. Para sa drainage master plan, yun ang pinaka-importante. At kamukha ito. I mean, ang Navotas, sila mayors, sila Kongtobi, they know what to do. Simula pa lang bata na develop nila yung tamang habits sa pagtatapon or kung pwede nga mag-segregate tayo. At yun, dito naman sa ating lugar, meron namang scheduled na dumadaan yung mga trucks. Sa ibang balita, kumalat sa social media ang bali-balitang humiling umano si Vice President Sara Duterte na private meeting kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi sa ilang post, hindi raw ito napagbigyan dahil may scheduled meeting na si PBBM. Wala silang impormasyon tungkol sa sinasabing private
para ukol dito. Giit din ang Malacanang pakipagpulong kahit kanino. Sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan. Hindi partikular para kay Vice Presidente. Baka kasi magkaroon na naman ng misinterpretation. Susunod, Pokwang at Ruby Ruiz parehong nanalo ng Best Actress Award. Nagbigay ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation sa mga binahang residente sa Barangay Frances, Kalumpit, Bulacan. Kabilang sa umuulan at high tide. Naging posible po ang relief operations ng Alagang Kapatid dahil sa suporta ng mga partner at donor. Misyon po namin dumami pa ang maabutan ng tulong. At para po sa mga gustong makiisa, nasa inyong screen po ang bank details ng Alagang Kapatid Foundation. Salamat po mga kapatid. Showbiz Express, pinarangalan na ang mga natatanging pelikula at aktor sa Cinemalaya 22. Kabilang sa big winners sina Pokwang ng pelikulang Two Valid IDs at Ruby Ruiz ng Status Rejected. Tie sila sa Best Actress Award. Ito na ang pang-apat na Cinemalaya Award ni Ruby. At dahil nga dito, nalampasan niya ang record ni Eddie Garcia with 3 acting wins. Samantala, Best Actor si Martin Del Rosario ng Tayo Lang ang Nakakaalam. Tayo rin sa Best Supporting Actor sila Lucas Sandalio ng Mag-iina at KD Umalin ng Hand of God. Best Supporting Actress si Bituin Escalante ng Animal at Best Full-Length Film ang Mag-iina at Best Director si Giancarlo Abrahan. Sa Sports Express, kasalukuyang lumalaban si Pinay tennis ace Alex Ayala sa round of 32 ng Cincinnati Open sa Amerika. Katapat ni Alex ang Amerikana at world number 10 na si Amanda Anisimnova. Ito ang unang paghaharap ng dalawa sa hard court at sa ngayon tabla ang laban sa first set sa score na 2-2. Ang mananalo sa match na ito ay aabante sa round of 16 laban kay reigning Wimbledon champion Linda Noskova. Mapapanood ang mga laban ni Alex sa Cincinnati Open live sa Premier Sports 2 sa Signal Channel 273 HD at Signal Play app. Kami po ang inyong kapatid sa balitaan at public service, walang iwanan sa Frontline Express. Abangan ang mga balita sa hapon mamayang 3:15 PM. Ako po si Nikki De Guzman. Susunod na ang Face to Face with Ate Corina.